So, hello po. Ayan. Gastos na naman. Hello, hello. Tapos ganito siya. Ayun siya. Tapos ang cute niya. Parang nako-horror dito. Hello po. Dito po ako sa gilid ng SF Terces sa cinema kasi nasashy ako, niya ako. Ayan, kita dyan. Ngayon na nasashy. So, ayun na nga, hindi na panindigan dahil nga nahihiya talaga. Manonood po ako ng 100 awit para kay Stella starring Kuya Jesus Santos and Ate Bella Padilla. So, dapat hindi pa ako ngayon manonood dahil nga wala pang budget. Talagang G na G talaga ako. Talagang gipit talaga from last na gala ko. Sinunod nga ako ng Conjuring. Medyo pilit to kasi nga pupunta pala ngayon dito sa Fairview Terraces Cinema si Kuya Jason Ate Bella. Mall tour siya. So, dito mamaya sa ticket selling, nandito sila at the same time baka daw pumasok sila doon sa 4 p.m. na 4 p.m. na screen time nung 100 awit para kay Stella. So, marami na nakikita mga reviews dito sa 100 awit para kay Stella and excited na ako. Nakayak daw siya. Pero hindi pa rin naman ata sila magkakatuloy. So, mamaya natin malalaman kung magkakatuluyan ba sila. Hello, hello. Ayun. Tapos ganito siya. Ayun siya. Tapos ang cute niya. Yes. Ayan guys, so sariling sikap tayo dahil wala tayong kasama. Kunwari, ito try tayo. Day of sick na itim palagi pabalik sayak. Tama ba? Hindi talaga, pero ayan siya. Parang akong horror dito. Parang horror ba mapanoorin ko, pero sobrang dilim kasi dito sa Terraces. Yung cinema ito sa Terraces. So, So ayun, katatapos ko lang manood ng 100 awit para kay Stella. Ayoko mang spoil, pero kung gusto nyong malaman kung sila po ba ay nagkatuluyan, ang sagot po ay wala talaga sila. Kinda sad kasi wala pala sila Ate Bella and Kuya Jason. Yun. So, ayan. Andito ako sa rooftop ng Fairview Terraces. Ayun, sobrang ganda. I mean, maganda siya. Sobrang very nostalgic yung film na yon. Hindi sila nahirapan kung paano ulit i-portray si Fidel at si Stella. Ganun na ganun pa rin sila kung paano doon sa 100 tula para kay Stella. Re-rate ko siya 4-star over 5-star siya para sa akin. Meron lang ako doon medyo doon sa unang part medyo parang minadali siya hanggang bandang gitna. Parang feeling ko minadali siya. Or hindi lang siguro maisip pacing ng scene. Pero not sure kung sinadya yun dahil meron doon mga part na parang sinadya din naman talaga yung ganong pacing kasi nga basta mararamdaman mo siya. Hindi ko alam kung ano yung exact situation and turn doon, pero mararamdaman mo na medyo minadali siya and baka yung minadaling part doon is that sinadya talaga siya para dun sa magiging takbo talaga ng palabas. Kumbaga intentional yon yung ganong pacing para dun sa takbo ng palabas. And ayun,
biglaan lang talaga tong panonood ko dahil nga po, ayun nga, na nabalitaan ko nga sa page na pupunta dito sila Kuya JC and Ate Bella. Nandito lang ako kasi ito lang yung magandang lighting sa totoo lang. Kaya na naghanap ako ng magandang lighting sa loob pero wala. So dito ako sa rooftop sa labas sa garden area nila. And in fairness naman, and very fresh na fresh ang background ko, it's giving. And natuwa ako kasi nakita ko yung teacher ko, si Ma'am Sheshe. Hi po ma'am, kasama niya ang kanyang BF na nanood. So natuwa ako kasi bigla may tumawag sa Molina. So ayun, uuwi na ako. Maybe this not the time talaga para makita ko sila Ate Bella and Kuya GC kasi may balak sana ako ikwento. May balak ikwento. Etong film na kasi ito is something na very... Gusto na siya panoorin matagal na pero merong isang tao na nag-joke sa akin. I mean, isang tao na naging rason ko bakit ko talaga siya pinanood. So yung crush ko ngayon, basta meron kaming conversation patungkol sa isang daang tula para kay Stella. Doon rin nag-start na talagang basta parang ginaya ko si Fidel mula sa pag-amin. So ayun, talagang maybe next time pag alam mo yon, carry na ng time and chance na talaga para magkakwentuhan. Ang feeling naman nun, yung parang hinahangat ko chikahan time kami nila Ate Bella and Kuya GC. So ayun, sobrang saya. And ang cute ng aso dito. Ayun, ay sino ni ate? Hindi. Pero ayun, maya maya uwi na rin ako. And yun, bye bye.